po dito sa Dagupan na may mga nare-receive na rin po ba kayo po na immediate concern na ng ating pong mga OFW or mga Filipino na sabi nga po ninyo kanina okay naman po sila pero kung may mga iba pang mga concern pa sila dahil rin nga po dito sa sabi nga po ninyo talagang napakalakas at minsan pati dito sa bansa ay nakakaranas po ng mga paglindol na nagbibigay po ng di anxiety or kaya po ay medyo pag-alala po ng ating pong mga kababayan po, ma'am. Yes po. Ang aming pong communications line ay open. So, doon po sa ating mga group chat, meron pong mga miyembro ng embahada na kasama po doon. And we also receive personal messages po from our kababayans. Kung meron po silang mga hindi masabi doon sa group chat, they also send us personal messages. So, hindi ini-encourage po talaga namin na mag-communicate sila sa embahada through the WhatsApp or sa email or to our Facebook Messenger. So, nagagawa naman po nila yun, sir. Very open po ang ating communication line sa ating mga kababayan. Opo. Ma'am, sa ngayon po ba, balik normal na po yung work ng ating pong mga kababayan or nananatili pa rin po na medyo suspendido muna kasi nga po with this naging situation po na paglindol po, ma'am? Dito po sa Bogota, back to normal tayo. Actually, ang mga areas lang naman po na parang nagkaroon po ng medyo stop doon sa kanilang mga trabaho or daily activities ay yung pong mga particular areas na talagang medyo malakas po yung naging epekto tulad ng Cali, ng Choco, Pereira. So, ito po yung mga areas na meron po tayong napapanood na mga buildings na naapektuhan, structures na naapektuhan. At ang magandang balita po dito, ma'am, no, well accounted po yung ating pong mga kababayan na ngayon at wala po tayong mga nasugatan or naapektuhan, nadamay po o this na talagang napaka-grabing kong lindol po, ma'am. Maganda po yung balita na yan kasi actually earlier this morning we were looking for someone who was reported na nasa Choco area. Talaga pong hindi kami tumigil hanggang kaninang hapon na mahanap po talaga namin siya kasi yung Choco po yung yung lugar kung saan tumama talaga yung lindol. So kung may Pilipino po tayo doon at hindi namin siya makontak, nakipagtulungan po talaga sa amin ang Filipino community para matuntun siya. So nagpapasalamat po talaga kami dun sa mga miyembro ng ating komunidad na hindi po talaga tumigil para mahanap siya. And in the end, thankfully po, wala po siya sa Choco, nasa ibang lugar na po siya. Okay. Ma'am, sa ngayon po rin po ba ay nakakaranas po ng mga aftershocks? May mga nararamdaman pa rin po? Opo, actually meron po nga reported na 21 aftershocks since this morning. So yun po yung paalala na ibinigay natin ngayon, yung ating pong advisory na nirelease po natin kanina na ang ating mga kababayan po, although safe na po silang lugar, kailangan po nilang continuously maging alert, mag-monitor ng mga news at mga announcements ng kanilang respective government units. Wag pong magpakampante, keep themselves safe, yun po ang priority. So, yun po ay i-share na natin sa kanila yung advisory na yan. So, as of now, ma'am, wala naman pong nakatira or nananalagi po sa mga tent or sa mga camp para po mas safe po kaysa po sa mga buildings with this kind of situation po na may mga aftershocks? Yun lang po nga sinabi ko kanina na isang pamilya na nasa Manizales na dineclare po yung kanilang building this morning after the earthquake na danger zone muna. So, nasa evacuation area na po sila. Alright.